kasari! Welcome sa aking YouTube channel. Ako po si Lizelle Domdom, yung tinderang taga Batangas. And for today's video ay mag-unboxing, mag-haul tayo ng pinamili ko sa city. Ayan, kahapon namili ako at ngayon sobrang aga pa mag-haul na tayo. Kasi may parating akong delivery from grocery, so baka magtambak-tambak na yun dito. So papakita ko sa inyo kung gaano kagulo dito ngayon. So ganito siya kagulo ngayon mga kasari. Ito yung mga nabili ko sa Dali, kasama yung isang box na yun. Pag walang tali, ibig sabihin sa Dali yun kasi kanya-kanyang pake doon ng mga pinamili, kanya-kanyang dala ng lagayan. So ito ay mga school supplies. Ito isang box ng hard copy. Tapos ayan, ito school supplies din. Sa city ko lahat binibili yung mga school supplies kasi pagdating dito mahal na. Yung mga bilihan dito, doon din sila bumibili sa binibilhan ko. So ito yung aking mga resibo, hindi ko alam kung kompleto. Meron tayong gunting, meron tayong tagger dito, meron tayo dito pentel pen para kung naka-plastic, doon na lang natin sa plastic depression. Ayan, ito sa Dali din ito, sobrang mura lang nito. 10 jelly juice assorted sa yung plain, yung nata lang. Tapos yan, meron tayong mga ganyan. Mamaya i-presyohan natin yan. And then, ayan, mga pambata. Tapos yung mga pinamili ko sa grocery nung nakaraan, hindi ko pa na-display. Ngayon, may parating na ulit ako. Ayan, meron pa tayo dito, pambata. Ito pa yung mga order ko from grocery. Hindi ko pa na-display, natambakan na talaga ako. Tapos ito pa yung mga pambata. So, ganyan siya kagulo. I-presyohan ko na agad, diretso display na para lumuwag na agad dito. Unahin ko lang tong hard copy. Sobrang lakas ng printing business ko. Kaya ito, ganito na box na yung bili ko ng hard copy. Ito yata ay 5 rim na ganyan. So, marami na ako naipon na box dahil dyan sa pagbili ng box. Mas may discount kapag ganyan ang binili mo. Ito yung aking ibang stocks na dito yung aking printer. Ito nga pala ako dito seaweeds, hindi ko pa na unwrap. Tapos bumili na ulit ako ng panibago sa lipa. So yung mga kasari, unahin ko lang sa mga na-order ko. Start na natin yung haul natin, tapos ipa-price ko na, tapos diretso display na. Para humawa na dito mga kasari. Start ko muna dito sa nabili ko kay Dali. Ayan, ito, 70 pesos lang ito, isang box. So 7 lang pumapatak yan, kaya 10 pesos, may 3 pesos na tayong tubo dyan. So, nawala ang resibo ko kay Dali, hinahanap ko. Buti na lang natanda ko yung mga presyo kasi meron naman sila mga presyo doon sa gondola nila. So, tig 3 boxes yung binili natin ito. Orange naka apple, yun lang naman yung flavor niya. Tapos ito nga tubig. Ito sobrang mura nito, siguro 11 pesos lang ito mga ganun. Kasi binibenta ko to ng 18 pesos, sobrang laki na nung tubo niya. Tapos, meron pa tayo dito mga nabili. Ito muna, flex ko muna yung paminta. Tumaas yung paminta, 300 pesos na per kilo ng paminta. Sobrang lakas ng amoy niya. Kaya ito, hindi ko siya pinasok dito sa loob ng bahay. Nga ngayong umaga ko siya pinasok. Nasa labas lang siya maghapon. Ito namang munggo, 2 kilo. 80 pesos per kilo yung bili natin. So, meron pa tayong binili nito. So, 10 pesos na yung benta ko nito. Itong clover beets. Meron pa akong stock nung nakaraan bili ko. Pero bumili pa rin ako. Kasi malayo kami sa Dali. Tapos ito mga kasari paper plate. 25 pesos yung puhunan. Yan, binibenta ko siya 30 pesos. So, nagtanong ako sa palengke, same lang din yung puhunan. Ayan, meron din chocomucho, ang Dali, 10 pesos yung benta ko. Tapos, snacko, wala akong orderan sa online, kaya dito na ako kumuha, 18 pesos yung benta ko. Tapos, itong tinapay na to, 7 pesos yung benta ko. Ayan, kay Dali lang to mabibili yata. Hindi ko pa nakikita to sa ibang supermarket, sa grocery store. Tapos, itong paper towel, lagi akong bumibili nito kay Dali. Kasi uso na ngayon yung pag nagpiprito, diba? May mga paper towel, pang absorb ng oil. Tapos yung iba, nilalagay nila sa likod ng mga babies nila. So 38 pesos ito, binibenta ko ng 50 pesos. Ito naman panggamit namin. Ito yung cotton pads. Yung bilog na cotton. 50 pesos. Nag-search muna ako sa Shopee. Baka mas mura. Pero mas mura pa rin ito. Ito kasi ay 140 stick. Tapos yung sa Shopee 100 lang. Pero ka-price nito. Kaya yun na ang binili ko. Ayan. Nagsusurvey muna ako sa Shopee kung saan ang mura. Kasi usually sa Shopee ako mo-order. So maraming flavor nitong ganito. Meron pang strawberry. Meron pang leche flan. So dalawa lang flavor. Ito lang ang mabenta sa akin. Per piece yung ano nila dito. Yung pag-price. Kahit na per pack mo binili. Ita times lang nila kung ilang peraso. Tapos bumili din ako ng fudgy bar, parang 77 yung puhunan nito doon kay Dali. So ito ay tig 9 pesos yung benta ko. So ito di-display ko muna ha, para hindi ako matambakan dito ng mga paninda. So yun mga kasari, nilagyan ko muna ng presyo, lahat ng i-display ko para iwas tanong-tanong na. Next, dito tayo sa mga pambata mga kasari. So meron ako mga biniling mga ganito. Puhunan ng mga to ay 23.25. Pwede pa siya sa 4-5 piso. Pero sobrang baba na yung tubo natin. Meron pa ditong puhunan ay 25. Kaya 3-4-5 pesos na yung pagbenta ko nito. Pero sobrang benta pa rin naman sa mga bata. Kahit ganun yung presyo. Tapos ayan, meron tayo ditong maraming goya. Ito hinihimay ko to kasi ito naman ay 2+1.
So nag-aantay ako ng mga pa-promo ng ganito. Pag hindi promo, hindi ko binibili. Kasi nakakita ko nito sa Save More, ang bentahan na yata nito mga 24 pesos. Pero sa akin, 22 ko lang siya binibenta. Ayan, matagal pa yung expiration niya. August 28, 2025 pa. Lahat ganun yung expiration. So marami tayong binili dyan. Ilang packs ito? 17 na bundle itong binili ko. Ayan, 17 na peraso. Times 3. So, ganun kadami yung binibili ko. Lagi akong namimili ng ganito. Kada pupunta ako sa Lipa. Kasi hindi ko alam kung bakit paborito to ng mga nagiinom. Every time na nagiinom sila, bumibili sila ng chocolate. Diba? Sobrang galante ng mga lasinggero pag umiinom sila. Pag lasing na sila. So, yan. Kaya marami akong stocks nito. Iba-ibang flavor. Pinaka-favorite nila yung mga ano talaga. Yung milk chocolate. Yung mga ganyan. Pag estudyante naman, dark chocolate. Kasi daw nakakagana ng utak pag ano. Pag dark chocolate yung kinakain, yung ganyan. Tapos, bumili ako nito. Nakalimutan kong bumili ng ganito sa Dali, yung rich choco na cookies and cream, sobrang benta nun. Ito, 10 pesos yung bili ko nito. So, bumili ako ng marami kasi 10.50 ito sa bayan, minsan 11 pesos pa. So, benta ko nito ay 13 pesos. So, tatlong flavor. Ang binili ko, 4 pala, meron pang peanut. So, yan. Tapos, bumili ako ng birch tree na, ito nga, may free. Meron pa akong stock diyan kasi sayang yung free. Pag nakakakita ako, kahit may stocks pa ako, bumibili na ako kasi nanghihinayang ako doon sa madi-discount ko na free. Bumili akong Rexona kasi out of stock kay grocery. Kaya yan, bumili ako ng isang tie lang. So, antayin ko magka-stocks kay grocery. Baka maya-maya meron na. Tapos, bumili ako ng lotion. Ito pang amin. Pwede rin ibenta. 151 pesos yung puhunan nito. So, marami tayong biniling Rich Choco, Richies, at saka Coco Lava. Marami na siyang flavor, pero ang mabenta sa akin Rich Choco, cookies and cream. Ito, first time kong magbenta nitong Rich Nuts na peanut butter. Tapos marami tayo ditong binili ng mga flour. Tika kalahating kilo. Ang harina ay 23 pesos. Tapos yung kasaba ay 28 pesos. Tapos yung all-purpose flour, 27.50 ang isa. Bumili ako ng 5 all-purpose, 5 harina at saka 2 kasaba. So, ito, nire-rip ako ng tigpa 5 pesos, tapos binibenta ko rin siya ng tigka kalahating kilo. So, hindi ako nagpaparami ng pagbili nito kasi minsan inuuod, diba? So, sakto lang sa mauubos. Dapat madaling maubos ito. So, yan. Sobrang lakas niyan sa akin mga kasari. So, dito tayo mga kasari sa jelly juice. Ito, 50 pesos yung puhunan. So, 500 pesos na agad to. Binibenta ko siya ng 10 pesos. So, medyo mas malaki yung kikitain natin dito kumpara sa mga juices na mga Twist O, yung mga cooler sa Zest O. Sobrang benta nito sa akin. Kaso nga lang, doon nga lang ako nakakabili ng mura-mura. Kasi pag dito ka bumili, bihirang magka-stock. Siguro doon din sila bumibili sa binibilan ko. 75 na dito. Tapos binibenta ko pa rin ng 10 pesos. So yun, mas maliit yung tubo natin. Ito yung laman niya mga kasari. Try nyo magbenta nito. Snappy jelly. Dati kasi, jelly juice yung binibenta ko. Jelly juice na rin yung tawag ko dito. Kaso yung jelly juice na tatak, ang bilis mabasag. Every time na bibili ako sa bayan, pagdating ko dito, may mga basag. Tapos parang minsan duda yung mga yung may-ari na tindahan na ako yung nakabasag, kaya hindi na ako bumili sa kanila. I-check pa nila kung sabi nila i-check ko daw doon habang nandoon pa daw ako sa pamilihan kung may basag. Bubuksan ko pa isa-isa doon sa kanilang tindahan yung mga binili ko para ma-check. Syempre dito ko na yun ma-check. Hindi naman yun mababasag sa biyahe kasi ako naman inaka-tricycle. Galing sa tindahan nila, tinatapat ko na yung tricycle ko doon sa harapan ng tindahan nila. Sila na yung naglalagay doon sa tricycle. So pagdating ko dito, ako na lang magbubuhat. Saglit lang din naman ang buhatin. Hindi naman talaga siya madadamage. Kaso yun nga lang, laging natataon na BO yung napapapunta sa akin. Medyo duda yung tindera kaya hindi na ako bumibili. So dito, hindi ako nagkaroon ng BO dito. Kahit kailan, matibay yung packaging nung Snappy Jelly. Lagay ko lang to sa ref mga kasari para pag may bumili ay meron na akong maibenta. Ayan, meron din pala akong biniling gamot dito. Hindi pala siya gamot. Petroleum jelly. Sobrang benta din ito sa akin. Saka itong Cool Fever. Itong petroleum jelly, 44 yung isa. Tapos binibenta ko siya ng 50 pesos. Tapos itong Cool Fever. Tapos itong Cool Fever ay 53.75. 3 packs to Ayan, 3 packs. Then, bumili din ako ng Simdex para sa trangkaso. Ito 7 pesos yung benta ko. 3 pesos lang yung 4 pesos yung puhunan nito. 10 lang yung binili ko. Tapos yung petroleum jelly 4. Next, dito tayo sa mga pambata, mga kasari. Ihuli natin yung mga school supplies. Ayan. Ito, kada pamimili ko, bumibili ako nito. 120 ang puhunan nito, 30 pieces ang laman, so 4 yung puhunan. Binibenta ko siya ng 6 pesos. Sobrang benta sa akin ng mga toy pack, yung mga surprise toy. 4 ang binili ko nito, 48 pesos. 12 ang laman. So 4 din yung puhunan, binibenta ko rin siya ng 6 pesos. Pwede na siya sa pang-5.
Tapos character balloon, yung nakikita natin sa mga simbahan na may mga oxygen, may oxygen naman yun sa kanila kaya mas mahal. Ito 120, hindi ko alam kung ilang piraso to, siguro 30 din. So pang 5 piso daw to. So pwede ko siyang ibenta rin ng 6 pesos. 6 pesos na yung benta ko. Kasi magkakaiba na yung puhunan, minsan kasi may matataas na ganito ang puhunan. Kaya pinapare-parehas ko na yung pagpresyo. So ito yung iba kong nabiling toy pack. Meron pa ako doon, sobrang dami. Hindi mo alam kung anong laman nito, surprise toy nga. So pagbukas ng bata, saka lang natin malalaman. Saka iba-iba yung laman niya. Tapos ito, bumili ako, 170 ang isang ganito, 250 pieces ang laman. Nakabili ako doon sa isa, nauna ko kasing bilhan ito. Ito, sobrang dami kong nabili sa kanya, isang box, 2,000 plus. Yung pala mas mura dito sa isa. So bumili ako ng dalawa, buti na lang hindi ko dinamihan doon. So yan, 170, 170. Sana lang totoong 250 pieces. Kasi doon sa Shopee, tinignan ko yung reviews. Pangit yung reviews ng ganito, kulang. Kasi ano siya parang hindi siya nakaselyo siguro. Ayan hindi siya nakaselyo. Kaya nakukuhanan siya. Ayan, ito naman feeling ko walang kulang kasi punong-puno siya. Awa siya. Sana walang kulang. So mamaya bibilangin ko to. Tapos itong candy gloss, 120 rin. 30 pieces din ang laman. So pang 4 din ang puhunan. Pwede natin isa-is din. Tapos, sobrang benta ng stickers. Kaya marami ulit akong biniling stickers. So, ang binili ko yung mga mura lang na pwede sa 5 pesos hanggang 6 pesos. Next, bumili din ako dito sa, binilang ko ng jelly juice. Ito, binili ko din doon. Mga banana chips, 20 ang puhunan. 25 ko siya binibenta. Tapos, yung shingaling, 15 pesos yung puhunan. Binibenta ko siya ng 20 pesos. So, may 5 pesos tayo. Tapos, itong popping candy lollipop. Ito naman ay 6 pesos na rin yung benta ko. Yan, 120 ang puhunan nito. Tapos ito, 40 pesos yung puhunan nito. Pwede mo siyang ibenta ng isang pack ng 50 pesos. Tapos, ang isang piraso ay 20. O, depende na lang sa'yo kung magkano mo. Pwede rin siyang 45 sa tatluhan kasi 40 lang naman yung puhunan. So, dati walang nagbibenta nito sa city. Ngayon meron na. Yan, display ko lang itong mga kasari para hindi ako matambakan ulit. Ayan mga kasari, haggard na tayo bago natin matapos tong vlog na to. Ito pala mga stickers na to, mas mahal ito, 120 pero mas marami siya. So, 4 pumapatak to, parang halos magkakaparehas lang din yung puhunan nila. Ito naman 75, kaso 20 pieces lang yung laman nila. So, pwede na sila sa 66 pesos. Ayan, next dito tayo mga kasari. Itong mga blasting, yan. Ito yung parang mga cone na may mga palaman sa loob. Magkakaparehas yung style niyan. 120 siya, pero sabi kasi 30 pieces daw. Ito nakabili na kasi ako nito sa Shopee. Umorder ako sa Shopee video. Nakalagay doon 28 pieces lang. Ngayon tinanong ko dito sa binilahan ko, 30 pieces daw. Nung kuwinenta ko, pwede siya sa 5 pesos. So ngayon bibilangin natin kung ilang piraso ang laman nito. So yung mga kasari, mali-mali yung claim nila na 30 pieces daw yung laman. Itong strawberry flavor ay 23 pieces lang yung laman. Tapos itong dalawa ay 26 pieces lang yung laman. So, kung 120 divide 26 pieces, 4.6 ang puhunan ng isa. Tapos ito naman, divide 23 pieces. Ito ay 5.20 ang puhunan. 5.21 ang puhunan ng isa. So, hindi talaga siya pwede sa 5 pesos. Binenta ko to dati. Ito, 5 pesos yung benta ko. Pero, 96 lang naman yung bili ko. Kasi nga, dumaan ako sa Shopee video. Divide 26. Pwede siya sa 5 pesos. Hindi ako nalugi nung una kong benta, 5 pesos. Ngayon, buti na lang binilang ko. Kasi tinanong ko muna agad sa magtitinda kung ilang piraso. Kasi grams lang kasi yung nakalagay dito, 300 grams. So, kung sa 5 pesos ko ibibenta to, lugi-lugi talaga ako. So, yan, may idea na kayo kung ilang piraso ang laman nito. Sa grams kasi nila binabasa, hindi sa kung ilang piraso. Wala din naman kasi nakalagay sa packaging kung ilang piraso. Siguro nagtsamba-tsamba na lang yung magtitinda kung ilan ang laman nito. So, yan. Pang 6 pesos ko siya bibenta para hindi ako malugi. Pero, parang ang liit niya kasi sa 6 pesos. So yan, ito pa yung mga binili ko. Ito pala yung isang resibo. Kaya pala nawawalan ako ng isang resibo. Bumili ako nitong LOL. Ano ba to? Toy pack din ito. 4 na toy pack yung binili ko. Surprise doll. Tapos, meron pa tayo dito. So ito, tigwa 125 siya. Kasi siguro 30 pieces ang laman nito. 4.16. Mas mahal dito sa isa kong binilhan. Ang tagal ko nang alam na mahal dito sa una kong binibilhan. Bakit dito pa ako napakuha. Tapos itong super jumbo na balloons, 150. So ito po na nito, 750 ang isa. Kasi 150, tapos 20 pieces lang siya. Pang 10 piso yan mga kasari. Tapos ito pa yung binili ko, toy pack. 6 pesos din natin ibibenta. Tapos ito yung kasamahan ng paminta na binili ko. Ito ay 65 pesos, tina. Kalahating kilo na to or 1 kilo, mga ganyan. Tapos itong marshmallow. Ito ay 110 pesos.
So, tigpipiso lang yung benta ko nito. Kasi parang 160 yung laman nito. Yan, meron pa tayo dito isa pang toy pack. 47 yung isa. Kasi ito nga, bumili nga ako 180 sa kanila. Tapos doon sa kabila, 170. Ang laki ng diferensya, di ba? Parehas lang naman yung laman nila, yung quantity nila. So yan, mas maganda talaga mag-survey tayo ng price, ano. Kaso nakakaya mo magtanong-tanong muna tapos hindi ka bibili sa isang tindahan. Itong mga gamis, 310. Ang 2.5 kilos. Tatlo yung binili kong 310. Ayan. Tatlo yan mga kasari. Ito yung nagpabigat dito kasi 7.5 na agad itong tatlo. So ito yung mga mabebentang gamis dito sa akin. Piso lang din yung benta ko nito mga kasari. Next dito tayo mga kasari sa mga school supplies. Ito muna nga pala yung binili kong plastic cups at saka plastic ng yelo. Ito 1850 yung puhunan, 8 ounce yung size niya. Tapos ito bumili din ako ng White Horse na isang pack. Parang mga 19 pesos yung puhunan nito, binibenta ko siya ng 25. Ito binibenta ko ng 25 din. Tapos itong sampagita na labo, 13 pesos yung benta ko. Siguro mga ano to, 80 plus ang puhunan, ganyan. Then dito tayo sa ating mga slow moving items. Meron tayong chani. Ito siguro 55. Binibenta ko siya ng 10 pesos. So, ingat lang doon sa ano, i-check nyo muna. Kasi meron ako nabiling chani dyan na hindi ko na siya mabenta kasi sobrang lambot niya. So, ito, chinek ko muna kahit nakaselyo siya. Sayang din kasi yung puhunan, di ba? Mas matigas siya kumpara doon sa huli kong nabili. So, hindi ko na nahihiya na ako ibenta yung isa. Ganon din ang puhunan niya, parehas lang. Ay malambot siya. Kaya hindi ko na siya naibenta. Tapos itong door ko, 10 pesos yung benta ko nito mga kasari. Meron tayong Holland dito, meron tayo ditong bumbilya. So, ang benta ko nito 60 pesos mga kasari. Chinek na to doon. Ayan, ito pala ay 35 yung puhunan. Parehas sila ng presyo nitong sinulid. Ito purong puti lang yung binili ko mga kasari. Kasi marami naghahanap ng puting sinulid. Ang binibili ko kasi yung per pad. Assorted color yun. Nauunang maubos yung puti. Kaya bumili na ako ng malaking puti. So, ganyan siya mga kasari yung puti. Tapos itong Stabilo ay 30 pesos yung puhunan. Bumili ako ng 2 pirasong ganito. Tapos itong clamp naman 19 pesos yung puhunan ng isa. Ayan, pwede mo siyang ibenta ng 25 pesos. Tapos meron tayo ditong King Giver na battery na AA. Pero ang bentahan ko nito ay 24 pesos yung ganito yung apatan. Tapos pag isahan lang ay 7 pesos. Meron din tayo stick glue. Ayan, 5 pesos yung benta ko nito. Meron ding garter, 30 pesos yung apat na. Yan, pwede nating ibenta to ng ganito, naka, ano na. Meron siyang nakarolyo, kaso ako pa yung magsusukat kung ilan yung bibili ng customer. So ito na lang yung binili ko, nakasukat na siya. Watercolor, 27 pesos yung isa, bumili ako ng 2 piraso. Tapos bumili ako ng ballpen. Itong ballpen ay 58 pesos yung puhunan niya. Ayan, bumili ako ng marami na. Ang size nito ay 0.7 kasi ang available ko lang dyan ay 0.5. Ayan, may mga sizes yung ballpen, depende sa gusto ng mga bata. So, meron tayong red, meron tayong itim, tapos meron din tayong dipindot. Permanent marker, yung dati kong presyo nito 18 pesos eh. Itong sign pen naman, yung thick pen, 15 pesos ko siya binibenta. Ayan. Then itong packaging tape, 225 yung puhunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 37.50 yung puhunan ng isa. So, meron din tayong pantasa. Ito ang benta ko mga kasari ay 5 pesos naman. Yung mumurahing pantasa lang. So, ilagyan nyo to nung ano, yung anti-moist, yung nakukuha doon sa mga gamot. Para hindi mag-moist, para hindi siya kalawangin. 5 pesos yung benta ko niyan. Tapos merong baraha, 235 pesos. 40 pesos yung benta ko nito. So ayan, meron tayong gunting dito. Dapat 2 lang yung bibiling ko. Kaso sabi niya, gawin ko raw 3 para maka-discount ako. So imbis na 55 pesos, naging 34 pesos na lang. So ang mura na niya. Marami kasi naghahanap sa akin ng gunting. Alam niyo, nakabili na rin ako doon sa isang bilihan. Ang mahal ng bili ko, kasama ng kutsilyo. Ito ay 59 pesos oh. Halos hindi naman nagkakalayo yung ano nila. Yung laki nila. 59, ito 34. So, mas maganda talaga bumili tayo sa mga wholesaler. Ito kasi yung New Star, hindi naman siya para sa wholesaler, yung mga paninda. Pang personal na gamit ang ano dito, ang nabibili. Bumili din ako ng pang chop ng karne. 97 pesos. So, ginamit namin kagabi para i-testing. Ito, bumili din ako ng karayom. Yan, 4 na pad na yung binili kong karayom. Depende yung benta ko ng karayom, kung anong size. Pero pinakamababa ay 50 cents. Ito 12 pesos yung puhunan ng isa. Tapos meron tayong mas malaki na ID case. 4.20 lang yung puhunan nito kung totoo ba siya na 42. Kasi nagkamali na si Ari ng paglalagay eh. Pero usually ang benta ko ng ganito, meron pa ako dyan 15 pesos ang pinakamababa. Tapos 25 yung plastic. Ito medyo mas malaki siya. Yan. So ipaparehas ko na lang yung presyo. Tapos meron tayong ruler. 42 pesos yung ruler din. So binibenta ko siya ng 10 pesos. Meron pa akong ruler dyan. Kaso sobrang nipis. Kaya bumili na ako ng 2 dosenang ruler. Ayan. So, ito pa yung ibang highlighter natin. Tapos, bumili ako ng clamp, binder clips.
So, nilalagay ko yan doon sa aking chichirya, pang ipit ng chichirya. Mura lang naman to, siguro mga 15 pesos lang ito. Pumapatak na 150 lang isa. So, yan lang yung mga kasari yung school supplies na nabili ko doon sa Insect. Tapos, meron pa ako dito isang school supplies na bubuksan. Doon naman sa isang wholesaler ko binili. Nag-notify na sa akin ng grocery na on the way na raw sila, kaya kailangan malinis ko na to bago sila dumating. So ito yung kasamahan nung hard copy na nabili ko kanina. So nilagay ko na doon yung hard copy kasi masikip na dito. Ayan, ito bumili ako ng mga plastic covers. 10 pesos yung puhunan, tumaas na pala siya. So 12 pesos kasi yung benta ko nito, slow moving kasi to. Gagawin ko na siyang 15 pesos. Meron din siyang 10 by 5 meters, 23 ang isa. Pang notebook lang siya mga kasari. Tapos Elmer's glue. Ito ay 28 pesos. Tignan mo. Dati 27 ko lang siya binibenta, ngayon 28 na yung puhunan. Tatlo lang yung binili ko kasi medyo pricey to. Ang binibili ko kasi yung isang tatak. Ito naman ay folder cover. Ayan, ito yung mga kailangan nating lagyan ng price kasi bihira siyang bilhin. Ito folder jacket ang tawag dito. 12 pesos na agad ito, folder jacket. Ayan, yung panglagay sa folder para hindi siya madumihan. Alam nyo ba, naubusan na ako ng cash dito. So, lahat ng mga pinamili ko dito sa mga pwedeng gamitan ng credit card, ginamit ako ng credit card para naman magkaroon din ako ng points. Itong 1/2 ay 145, Victory 1/2. Ayan, 14.50 yung puhunan. So, first time ko magbenta nito, bihira kasi may naghahanap nito. So, hindi naman siya nasisira, wag lang siyang manilaw. Yun lang yung kalaban natin sa mga school supplies na papel. Yung naninilaw, i-plastic lang natin ng husay para hindi siya maalikabukan, para hindi siya manilaw. At wag natin expose din sa araw. So, ito lang yung nabili kong ditahe kasi hindi ito mabibili ng mga teenager. Kasi nga meron siyang mga tatak na Cinderella dito, kaya isang pad lang yung binili ko. Ang mahal pala nito, 530. Oh my God, babalik ko to. Ibabalik ko to, sobrang mahal. 53 pesos pala to kasi Orion yung tatak. Ayan, nagkamali ako ng dampot, sobrang mahal pala nun. So, ito naman, yung malapad na notebook ay 310 ang 10 piraso, 31, yung big notebook. So, doon lang ako pumalpak doon sa sobrang laki. Orion pala yung tatak nun. Hindi ko natanong kasi. Tapos, bumili din tayo ditong Rambo masking tape, 18 pesos. So, pwede natin ibenta ng 25 pesos. Ito, meron din tayong 1/4. Ito naman ay 67.50 yung puhunan. First time ko rin magbenta niyan. Meron din tayong cutter. Yung cutter 15 yung malaki. Ito, ang tatak nito ay HBW. Tapos, 7.50 yung maliit. Folder na long. 6 pesos yung puhunan nito. 10 pesos ko siya binibenta mga kasari. Mas makapal siya. Makapal ito. Piliin nyo yung makapal para mas gusto kasi ng mga estudyante yung makakapal. Konti lang naman yung diferensya ng presyo dun sa manipis. Tapos bumili tayo ng Victory. Sobrang mamahal na ng school supplies. Ito ay 550. O 55 ang puhunan ng isang pad nito mga kasari. 90 leaves. So pwede ko siyang ibenta ng mga 80 pesos. Ganyan. Kasi sobrang bagal niya ibenta. Tapos minsan per piece pa yung bili nila. Bumili din tayo ng Victory na intermediate. Isang rim dapat to, pero hiwa-hiwalay na siya. Baka kumuha na lang si ate doon sa gondola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito naman ay 330. So, 33 isang pad ang bili ko. Then, meron tayong biniling white glue. Ito yung murang white glue na nabili natin. 153 ang 12 pieces. So, binibenta ko siya ng 20 pesos. Tapos, yung isang box ng hard copy ay 875 pesos. So, 5 rim na yun mga kasari. May discount pag ganun. So, yan lang mga kasari sa video ito. Yan lang na-share ko. Hindi ko alam kung may nakalikdangan ako. Ito kasi sa mga ano na to sa grocery na to. Ayan mga Alfonso. So, sa grocery, make sure na ma-check nyo agad. Kasi 24 hours lang yung kanilang pwedeng i-report. So, meron kasi ako nabasag dito na Mang Tomas. Pero pag check ko naman, wala namang yung nabasag. Siguro na-check agad nila, natignan agad nila at natanggal agad nila yung nabasag na Mang Tomas. Bago pa nila ipake yun o bago nila i-deliver. So hanggang dyan na lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lisel Domdom. Salamat mga kasari. Bye-bye. Happy selling. God bless. Bye-bye. So yung mga resibo ko, pipicturan ko tapos isasend ko sa messenger ko para pag wala, okay lang kasi meron naman akong kopya doon sa messenger. Doon ko na lang i-review yung mga puhunan. Kaysa naman magtatanong pa tayo kung magkano ito, magkano iyon, mag-iisip pa tayo, mamaya malugi pa tayo ng pagpresyo. So yun, pinipicturean ko, tapos sinisend ko sa messenger ko, sa sarili kong messenger. Ang messenger ko, ginagawa kong photo album ko ng kung ano-anong mga files. Bye-bye!